Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol, shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Iyan ay hindi makatwiran, iyon ay hindi makatwiran. Galit na galit si Zuyan Shua, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Matapos ang insidente, agad niyang hinaranggan ang buong audience, nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang kapatid, at mabilis na nagpadala ng isang tao upang sunduin ang kanyang kapatid na si Zuyaner sa gitna ng inn. Wala sa kwarto si Aaron. Higit sa lahat, sa kasunod na paghahanap, nalaman ng mga sundalo na mayroong isang set ng mga damit na panlalaki sa silid, na siyang mga damit na ipinadala nila sa Aaron. Ngayon, kasama ng ilang salita sa bibig ng kanyang kapatid, nalaman ni Zuyan Shua na si Aaron at iba pa kagabi ay may mas kaunting pag-iral kaysa ngayon. Ang babaeng kuneho na dinala sa ilalim ng itim na pamilihan. Hindi ba't nag-iisa si Nas na may dugong multo sa likod mo? Alam ko kung ano ang gusto niya. Naisip ito ni Zuyan Shua. Mayroon siyang ilang uri ng psychedelic na gamot. Natatakot ako na alam na niya na gusto mo siyang lasingin, kaya nagpa siya siyang lasingin ka sa parehong paraan sa mesa ng alak. Mamaya, nagkunwari siyang pumasok sa kwarto kasama ka, pero hinayaan talaga ang babaeng kuneho na magkaila bilang siya at ikaw. Sa pag-iisip nito, ayaw nang magpatuloy ni Zuyan Shua. Ito ay isang malaking kahihiyan, at nangyari pa rin ito sa aking kapatid na babae. Kuya, pasensya na, lahat ako ang sinisisi sa aking kalituhan sa sandaling ito. Si Zuyaner ay labis ding namali at nalungkot. Akala niya ay spring night dream, pero hindi niya akalain na may kasama siyang babae. Well, it's not your fault. Umiling si Zuyan Shua. Ang maalalahanin na antas ng taong iyon, kasama ko, ay naparalisa niya. Akala ko talaga siya. Ito ay dahil ang aking kapatid na lalaki ay napakawalang ingat kung kaya't pinahirapan kanya ng mga karaingan. But don't worry, I've ordered the whole city to be on alert. Maya-maya, huhulihin ko siya pabalik sa bahay. At that time, I'll have a good calculation with him. Galit na sabi ni Zuyan Shua. Ngunit, bagamat sabik si Zuyaner na gawin iyon, upang may export niya ang kanyang masamang espiritu, hindi niya maatim na isipin ang masasamang kahihinatnan na dinanas ng Aaron sa paggawa nito. Gusto mo ba ang batang iyon? Sumimangot si Zuyan Shua. Bahagyang nag-isip si Zuyan Shua at tumango. Ito ay talagang isang may asawa na babae na nakatalikod sa kanyang siko pagkatapos na gumugol ng wala pang isang gabi sa iba. Si Zuyan Shua ay tumingin sa kanyang kapatid na nanlulumo, at ang kanyang tono ay bahagyang lumuwag, ngunit ikaw ay mapagmahal. Ang iba ay maaaring hindi interesado, ang aking hanggal na kapatid na babae. Noong una kong nakilala ang lalaking ito, alam ko na siya ay hindi pangkaraniwan. Siya ay pinakitunguhan ng may mahusay na kagandahang loob at sigasig. Kahit na natagpuan ko siyang nagnanakaw sa West Wing sa kalagitnaan ng gabi, hindi ko siya pinatay, nagpadala lang ako ng isang tao para ibalik siya sa kanyang lugar, umaasang panaginip lang siya. Mamaya, pagkatapos malaman na siya ay isang banal na tao mula sa langit, siya ay lalo pang magalang at kahit na desididong makipag-match sa inyong dalawa. Ang aking kapatid ay handa na. Kung siya ay payag na pakasalan ka, ito ay dapat na ang lungsod. Ako ay nasa isang pantay na katayuan sa kanya at bumuo ng mundo sa kasamaang palad. Sa pagsasalita tungkol dito, si Zuyan Shua ay nagbuntong hininga, at ang kasamaan sa kanyang mga mata ay biglang nagninggas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam kung ano ang mabuti, or bad at all. Pumasok ulit siya sa West Wing at nailigtas pa ang babae. I only have a sister like you. Gusto mo pa bang maging katulad ng dati? Nang marinig ito, umiling si Zuyaner na parang kalansing, Kuya, ayaw ni Yaner. Ayaw ni Yaner,
at hindi kailanman ng ahas na makita ang sinuman. Dahil doon, medyo natakot at natarante si Zuyener. Lumakad ng ilang hakbang si Zuyanshua, dahan-daang niyakap ang kanyang kapatid na babae, tinapik siya sa balikat at dahan-daang umalma, huwag kang mag-alala, kasama ang iyong kapatid, walang sino man ang mag-aalis ng iyong kagandahan. Halos sa oras na ito, ilang pangkat ng mga tao at mga kabayo ang mabilis ding pumasok mula sa labas. Pagdating nila sa tarangkahan ng bulwagan, nakita nila ang dalawang magkapatid na tahimik na nakatayo sa bulwagan na naghihintay. Tumangala si Zuyanshua sa karamihan, marahang binitawan si Zuyener at nagtanong, iulat ang lahat. Pagkatapos ng mahabang pagsusuri, may nakita ka bang mga pahiwatig? Umiling ang karamihan. Ang kanilang pagkamatay at pinsala ay napakalubha na walang bibili ng mga gamot sa mga parmasya at iba pang lugar. Hindi sila natagpuan sa black market. Sabihin mo sa City Lord na matagal na kaming nakabantay, pero wala talaga kaming nakitang kain na hinala. Medyo kakaiba. Oh, sumimangot si Zuyanshua, sabihin. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nagkatinginan ang ilang tao at halatang nagdadalawang isip kung sasabihin ba ang tinatawag na kakaibang bagay na ito o hindi. Nang makita ito, naiinip si Zuyanshua. Kung sasabihin mo, maaari mong sabihin kung hindi. Hindi kita masisisi. Oo, Panginoon. Tumanggo ang lalaki, kaninang umaga, maraming lugar sa lungsod ang biglang nabili ng almusal. Kamakailan, ang Magic Cloud Ghost Town ay nawasak, at ang malaking bilang ng mga alipin mula sa Magic Cloud Ghost Town ay bumuhos sa lungsod. Normal lang na magkaroon ng kakulangan ng supply ng pagkain sa loob ng ilang panahon. Bakit kakaiba? Naguguluhan si Zuyanshua. Oo, hindi nakakagulat, pero ang problema, maraming tao sa labas ng tindahan na talagang hindi bumibili ng almusal. Kahit lahat ng uri ng butil na nakaimbak sa tindahan para sa mga susunod na araw ay binili ng malinis. Luto, ang pagkain ay isang panig, kahit na sa ilang mga hilaw na tindahan ng pagkain. Nagsumbong ang lalaki. Nang marinig ito, hindi naintindihan ni Zuyanshua. Abnormal talaga. Kahit na napakaraming tao at hindi sapat ang supply, hindi umabot sa antas ng taggutom ang lungsod. Bagamat alam natin na ang mga refugees sa Magic Cloud Ghost City ay may maraming pera at sapat na purchasing power. Ngunit hindi ito tulad ng pagbili ng napakalaking lugar ng butil ng walang taggutom. Ilang tindahan ang may ganitong sitwasyon. Report back to the city master. Basically, walang tao sa syudad na hindi nangyari. We doubt if it will. Hindi katakataka na ang mga taong maingat at natatakot na mapag-alitan ay may ganoong paghahanda, ngunit abnormal talaga kung sa lahat ng hotel sa city mangyari ito. Ang mga tao ba talaga mula sa palasyo ng Chanmo at palasyo ng Bayaw, gaya ng hinala ng aking mga nasasakupan? Pero hindi dapat, sila ay malubhang nasugatan. Dapat ay naghahanap sila ng mga panggamot na materyales. Ano ang ginagawa nila sa napakaraming pagkain? Kung hindi magagamot ang sugat at sakit, marami pa bang pagkain ang maghihintay sa kamatayan? Panginoon, ang pagkain at populasyon ay malapit na magkamag-anak. Ang palasyo ng Chanmo at palasyo ng Bayaw ay parehong tradisyonal na mga matandang sekta ng pamilya ng demonyo. Kung hindi sila nasa maayos na kaayusan, maraming kasabwat at natira. Marami silang binibili ng pagkain. Ay, posible bang maghintay sila ng reinforcements? Dagdag pa ng isa. Nang marinig ito, biglang nagningning si Zuyanshua, na talagang nagpapaalala sa kanya, magpadala kaagad ng mas maraming tao sa pader ng lungsod at bigyang pansin ang sitwasyon sa labas ng lungsod. Naiintindihan ng mga nasasakupan. Utos ng lalaki at nagmamadaling bumalik. Pagkatapos ibigay ang mga utos na ito, tumingin si Zuyanshua sa iba. Para sa inyo, pumunta at alamin kung kanino ipinagbili ang mga butil na ito. Oo. Nang utusan silang bumaba, biglang napagtanto ni Zuyanshua na maaaring mali ang sitwasyon at nagmamadaling lumabas. Sandali. Ano pa ang sasabihin ng Panginoon ng lungsod? Itinaas ni Zuyanshua ang kanyang ulo at kumunot ang noo, magpadala ng isang pangkat upang alamin kung saan napunta ang pagkain. Para sa iba, magpatrol at tumutok sa tindahan ng mga halamang gamot. Ilang tao ang natigilan. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang isip ni Lord Zo. Gayunpaman,
Ang dahilan ni Zuyanshua ay hindi kung wala siya. Ang pagkain ay hindi kailanman maaaring magkaroon ng anumang kinalaman sa mga taong nasugatan sa isang malaking lugar. Sa makatuwid, pagkatapos pag-isipan ito, naniniwala si Zuyanshua na malamang na ito ang plano ng kabilang partido na akitin ang tigre palayo sa bundok. Kaya naman, naghinala ako at hiniling ko sa aking sarili na mag-imbestiga bigla. Kung bigla akong pumunta sa iba't ibang mga tindahan ng gamot upang bumili ng gamot sa oras na ito, hindi ba ako magtatagumpay ng pribado? Anong ginagawa mo? Ilang tao ang tumango, tumingin sa isa't isa, nagsabi ng oo, at bumaba ng masunurin. Sa sandaling umalis ang ilang tao, medyo komplikado ang mga mata ni Zuyanshua, bahagyang kumuyam ang kanyang kamao, at malamig na sinabi, Han, paglaruan mo ako nitong maliit na katalinuhan. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kahit maghukay ka ng 3 talampakan, hahanapin kita. Gayunpaman, hindi ako nagmamadali. Pagdating nila, ang tunay mong kamatayan. At ngayon sa sirang templo, ang mga pangkat ng mga tao at mga kabayo ay parang daloy ng trapiko. Pagpasok ng lahat, may hawak silang maraming pagkain sa kanilang mga kamay. Paglabas nila, wala silang laman. Gayunpaman, ang mga bagay sa sirang templo ay naipon ng parami, na hindi lamang pumuno sa buong sirang templo, kundi nakatambak pa ng marami sa labas ng bakuran. Ang isang grupo ng mga monghe, na pawang Zhang-er, ay hindi malaman kung ano ang ginagawa ng Aaron. Sa oras na ito, sa wakas ay tumayo si Aaron at dahan-daang lumakad sa ibabaw. Storytelling channel sa YouTube. Hindi lamang walang pagkalito sa kanyang mukha, ngunit siya ay ngumiti ng napakakalma, tumingin sa mga tao at sinabi, "Salamat sa iyong pagsusumikap." Marahas ang ugali ni Pigsan at hindi napigilan noong una. Sabi ko, "Boss Aaron, bakit gusto mong bilhin natin ang lahat ng pagkain sa mga tindahan sa lungsod sa mataas na presyo? Kahit na gusto mong kumain ng sapat, hindi mo ba magagamit para talunin sila?" With that, the goods murmured, "Kahit 1,000 sa 3 baboy ko ay hindi makakain." Putol ng katulong. Sa pangkalahatan ay hindi pinapayagan dito sa Child Ruyo, ngunit hindi niya pinigilan ang baboy san sa oras na ito, dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit ginawa ito ng Aaron. Sa oras na ito, lumapit din si Chingy, sumaludo kay Han Trinity at sinabing, "Ayon sa iyong mga tagubilin, nagpakain ako ng ilang first-class supplements kay Miss Zia. Sa natitira kagabi, mas mabuti na ang sitwasyon ngayon." "Paano ang natitira?" tanong ni Aaron. "Handa na lahat," sagot ni Chingy. Kung ang kanilang gawain ay lubhang kakaiba, kung gayon ang gawain ni Chingy ay maaaring mas kakaiba. Inayos din siya ng Aaron upang bumili ng mga materyales sa pagkain, ngunit ang lahat ng mga materyales sa pagkain ay nangangailangan lamang ng mga pandagdag sa mataas na grado, hindi ang iba, naganap na kabaligtaran sa dami at kalidad ng iba. At nang siya ay bumalik ng maaga sa umaga, hiniling niya sa Aaron na alagaan si Zia Wei, at kailangan pang alagaan ang sarili sa mahabang panahon. Kahit na si Chingy ay hindi nakikinig sa Aaron, siya ay isang pinuno ng bulwagan ng daang demonyong bulwagan, ngunit siya ay ipinadala upang pangalagaan ang kanyang mga tao. Overqualified talaga, pero halatang hindi siya ang higit na inaapi, kundi isa pang. I said Aaron, "Do you really want to do this?" Napaka-depressed ng Magic North Sky. Dahil sa mga taong ito, halatang siya ang pinaka-boring. Hawak niya ang isang itlog sa kanyang kamay, at ang kanyang susunod na gawain ay hawakan ito ng mabuti. Hindi ba nakakatawa? Siya ang pinuno ng palasyo ng tiyan mo. Sa mga tuntunin ng posisyon, siya ay medyo mas mahusay kaysa kay Chingy. Sa mga tuntunin ng Shuwei, walang makakatalo sa kanya maliban sa Aaron, ngunit siya ay ipinadala upang magpalumon ng mga itlog. Ang susi ay lalaki siya. Hindi ba't napakaraming kalokohan ang pagpisa ng lalaking ito? Ngunit mahinang ngumiti si Aaron at tumanggo ng may malaking katiyakan. Tuluyan na siyang nanlumo. Bueno, ayon sa orihinal na plano, maliban na nanatili si Chingy upang tulungan akong alagaan si Zia Wei, lahat ng iba ay nagkalat at naghanap ng lugar na matakasan. Sinabi ni Aaron sa lahat, "Kapag natapos na ito, hahayaan kong makipag-ugnayan sa iyo si Chingy." Sumunod, tiningnan ni Aaron ang Child Ruyo, "Mahirap para sa iyo sa susunod. Maraming mga sundalo sa digmaang ito ang nasugatan at nangangailangan ng iyong tulong. Gayunpaman, sa pangungusap na iyon,
ang kanilang paggamot ay nanggagaling sa akin. Kailangan mo lamang na patatagin ang kanilang pinsala pansamantala. Aaron Road. Tumango si Child Bruyo, huwag kang mag-alala, nasa akin ito. Well, salamat sa tulong mo. Alam kong may pagdududa ka, pero maniwala ka na sisikat si Han sa langit kapag tapos na ang mga bagay-bagay. Matapos mahulog ang mga salita, bumalik si Aaron sa sirang templo. Pagkatapos magtinginan, ang kabilang grupo ay nabuhayan ng loob sa mga salita ni Aaron. Ayon sa orihinal na plano, umalis siya sa templo at naghiwa-hiwalay. Sa gate sa labas ng sirang templo, si Shinji na lang ang naghihintay. Sa loob ng sirang temple house, sa makitid na espasyo, pumasok si Aaron at nakitang pumasok si Aaron. Umupo si Zia Wei. Han, magkakapatid. Handa ka na ba? Hindi lang maagang handa, pero medyo mabagal ka pa. Okay, simulan na. Natin, tumango si Zia Wei, sinabayan ng biglaang mapurol na pagkulog sa kalangitan sa labas ng bahay, ang mga maitim na ulap ay bumagsak, at tila gumuho ang langit sa kalahati sa pagitan ng kidlat at kulog. Sa oras na ito, sa labas ng lungsod, isang pangkat na nagtataas ng bandila ni Yezi ay nagmarcha din patungo sa lungsod sa gitna ng kidlat at kulog. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, sa paanan ng lungsod, na sinabayan ng kakaibang tunog ng busina. Ang mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod ay nagmamadali at sa napakababang posture ay mabilis na lumapit sa pintuan. Binuksan ang pintuan ng lungsod ng malawak, nahahati sa dalawang pangkat, at magalang na lumuhod upang salubungin ang bawat isa. Iba. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!